itong tao na ito. Ngayon, ginamit lang niya sa masama. Pero all this, itong nangyayari na ito, ay mukhang galaw ni Romualdez. Dahil nga nilaglag ni Marcos, si Romualdez, by how? 1, you hold departure order, ayaw siyang paalisin. 2, freezing the account. Pumitik nga yung si Romualdez. Ganun, okay. Gusto nyo pala, ano sabi niya, di ba? I will not go down alone. Sama-sama tayo sa emporno. Ang una niyang galaw ay itong ilaglag yung tao ni Marcos. And maybe, I'm not saying it's going to happen. Maybe, this is just a question. This is just a theory. Hindi kaya gamitin niya si Mabanta para ilaglag si Marcos at sabihin yan ng amo niya, tapos urong kaso. Di ba? Style. Style po ni Lacson. Yan po kasi ang style ni Lacson na tila bagang iintrigahin si Marcoleta kasi merong bira si Marcoleta na dapat niya sanang sagutin. Ano yun? Tuloy natin yung Blue Ribbon. Ipatawag mo si Romualdez. Ipatawag mo yung mga concern. Isipin nyo to wala ni isang pinatawag na congressman kasi daw dahil sa courtesy na yan, nalantaran naman na kontraktor. As a matter of fact, hindi lang si Marcos nagsabi niya, pati ata ICI At pati ata siya nun nabanggit niya na rin yan Pero never nilang pinatawag for the sake of courtesy. Nagnanakaw na sa bayan, courtesy pa. Halimbawa, nagnanakaw yung isa, nakikita mo na, lantaran nagnanakaw. Dali, magpaalam ka muna, may courtesy yan. Yan yung hindi niya masagot-sagot at ayaw niyang iniiwasan niya. Dahil ang taong bayan, inip na. Ang taong bayan, wala kaming pakialam sa impeachment, wala kaming pakialam sa iba. Ang dapat, saan napunta yung pera natin? Na kaya tayo naghihirap, kaya tayo nagugutom, kaya tayo nalulugi, kaya tayo nagkakautang-utang. Dahil sa pinagnanakaw ng mga congressman. Yun sana at pinagnanakaw ng mga kusino mang mga hinayupak dyan. Tapos sasabihin mo walang mastermind. Bilyon? Alam mo kaya nakakabuisit ito si si Lacson? Anggit. Ibig bang sabihin nito walang utak? Bilyones ang naubos in a short period of time. O baka naman ang mastermind ay masyadong malapit sa kapangyarihan o sa kanya. Kaya hindi pwedeng banggitin. At hindi lang yan, pasok din sa usapan natin ngayong araw na to, ang PGMN producer na si Franco Mabanta at si CJ Hero. Ayon mismo kay Palsis. Naku po! Meron kayang basihan si Palsis? Tingnan nga natin. May modus daw na dapat busisiin. Totoo ba ito? O mas malalim pa ang laro sa likod ng PGMN? Ang mas matinding tanong, gaano ba kalalim ang koneksyon ni Franco Mabanta kay Marcos? Yun. Kung malalim ang koneksyon, ibig bang sabihin protektado? Ang timing ng pagkahuli kay Mabanta, ito ba ay may kinaugnayan sa impeachment? Siya ba ay ginagamit o hawak o nilaglag? Yan ang ating sasagutin, unya-unya. Mga banateros, hindi tayo basta kakagat sa headline. Hihimayin natin ang pahayag ni Lacson, kwento ni Marcoleta, banat ni Palsis at koneksyon ni Mabanta sa Marcos administration. Yun. Dahil minsan ang tunay na balita, hindi yung sinasabi lang sa press con, kundi yung pilit iniiwasang pangalanan. Kaya kapit lang hanggang dulo dahil dito natin tatanungin, Lacson, booking na ba? O may mas malaking pangalan na pinoprotektahan si Lacson? Yun. At syempre mga banatbay, kung kayo ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe na po kayo kasi napaka-importante nito. Hindi man tayo journalist, sabi nga ni Palsis, kasi nilalait niya yung mga tsaka ng mga mainstream media, yung mga nasa social media. Pero sa katotohanan,
mas marami ang masasabi nating credible pagdating sa social media. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit, ha? Ipapaliwanag natin kasi baka sabihin ninyo tayo nagbibigay laang ng opinion natin dahil tayo nasa social media. Hindi po. Mamaya mas ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit mas credible. Ngayon, pag-usapan na natin muna itong issue patungkol po dito kay kay Franco Mabanta, yung pagkahuli niya. Kasi alam mo mga kababayan, malalim ho ito. Malalim po yung pagkahuli kay Franco Mabanta. Sabi nga ho ng isang kakilala natin, yung timing ng pagkabuking o pagka-aresto kay Mabanta. Ako, paulit-ulit ko po itong sinasabi sa inyo. Kung ako lang ang tatanungin ninyo, naniniwala ako doon sa nangyari. Hindi po yan planted sa tingin ko hindi ho yan set up. Pero may mas malalim pang kahulugan. Okay? Naniniwala ako na totoo na nagkaroon ng ganong klaseng negosasyon na ayon na rin po sa ating kaalaman na personal na hindi ko maaaring banggitin dahil alam nyo naman, ingat tayo ngayon sa mata ng NBI. Alam mo naman ng NBI nagbabantay. Binabati ko po pala yung mga nasa cybercrime ng NBI. Balita natin, binabantayan daw itong ating channel. Huwag po kayo mag-alala. Pag si Banat Bay na, mag-enjoy na lang kayo dyan. Hindi, totoo to. Huwag kayo mag-alala mga taga-NBI. Dahil tayo, patas lang tayo. Kumuha na muna kayo ng kape, magkape-kape kayo, merienda kung gusto ninyo. Depende kung anong oras nyo ito pinapanood at anong ginagawa ninyo. Maaring almusal kasi alas 7 ng umaga di ba? Kumuha muna kayo ng kape tapos ng inyong almusal at panoorin nyo ito. Dahil napaka-importante ito. Ito ay may laro. At tayo po ay paulit-ulit ko sinasabi, hindi ho tayo pumapatol sa fake news. Sa katunayan, sabi ko nga sa inyo, di ba? Ang Banat Bay, pag tama, pinapalakpakan. Pag mali, binabanatan. Kahit sino pa yan. Nakakilala si Franco Mabanta, di umano. Kesyo bumabanat daw sa gobyerno. Bumabanat daw kay Marcos. Kaya siya ay maka-Duterte. Yun ang conclusion ng iba dyan. Bumabanat daw siya kay Marcos o administrasyon, kaya siya ay maka-Duterte. Hindi po. Nagkakamali po kayo dyan, mga kababayan. Kung papansinin ninyo ang PGMN, hindi po yan bumabanat ng direkta kay Marcos. Hindi po yan bumabanat. Sa katunayan, nung kinuha nila si Guanzon, medyo nag-iba ang tono nila kay Guanzon. Kaya nga ngayon, wala na siya dyan, di ba? Kasi nga, si Guanzon, pag bumanat, direkta kay Romualdez, direkta kay Marcos. So, pinapasok siya, and eventually, nawala din siya. Bakit? Kasi nga po, ulitin ko, ito ay base lang sa aking obserbasyon na maaari nyo rin i-research. Nandiyan pa naman yung kanilang pinagyayabang na YouTube Hindi, kasi nabalitaan ko, binibida daw nila itong kanilang account sa mga ilang politiko. Ngayon, narinig ko din po yun, mismo sa sa ilang politiko. Sabi ko, okay. Nung tinignan ko yung kanilang YouTube account, binibida na pala nila yan. Sa loob-loob ko. Pero wala ho Kaya nung pag-uobserbahan nyo, wala ho silang direktang banat kay Marcos. Ang direktang banat nila, kung meron man, doon sa mga opisyal lang ng executive branch at ng iilang politiko. Medyo may mga hirit sila sa ilang congressman, may mga hirit silang kay pitik kay Romualdez. Pero kung uobserbahan ninyo yung kanilang channel, meron silang minsang bigla-biglang pasabog laban sa isang congressman. Bakit? Tapos, yung mga congressman na yun, nagkataon lamang. Nagkataon lamang kasi alam naman natin lahat ng mga congressman against kay VP Sara Duterte. Kaya tuloy ang pananaw nung iba, umaatake ito sa mga congressman because inaatake ng mga congressman si VP Sara Duterte. Which is wrong. Hindi ho yun ang totoong kwento doon. Nagkataon lang na lahat ng congressman ngayon
ay against kay VP Sara Duterte. Nagkakataon lang yun. At yung mga binabanata nila, hindi ko alam kung ito'y hinihigan ba nila ng pera din. Kasi, sabi nga, let's presume regularity sa ginawa ng NBI. Diba? Kasi remember, there is such thing as presume regularity. Ibig sabihin, hanggang gobyernong gumawa, tama. Unless sabihin ng korte na mali. Kaya nga presume na regular yung ginagawa. So let's presume muna ngayon na tama yung ginawa ng NBI. Isettle muna natin yan. For now, wala pang sinasabing korte. So ngayon, tama ang sinagawa ng NBI. For that matter. Okay? If we're following that kind of logic, therefore, totoo kaya yung mga paratang ng ilan na mga congressman na sila din daw ay inaatake tapos hihingan, i-extort. Yun kasi yung paratang ng ilang congressman. Okay? Na lumalabas daw after nahuli dito kay Romualdez. Pero kung iisipin mo ng mabuti, lalaliman mo pa yung kwento, lalaliman mo pa yung pag-unawa dito sa nangyari. Ang nag-utos o nagsumbong sa NBI na para i-entrap si Mabanta ay ang kampo ng Romualdez. Ibig sabihin, si Romualdez ang nagreklamo, di ba? Yung staff niya ang nagreklamo na hulihin si Mabanta for extortion daw. Okay. So, ibig sabihin, yung pagkahuli kay Mabanta, it's a move from Romualdez. If that is the case, kasi presume regularity, that move against Mabanta is from Romualdez, so definitely, hindi si Romualdez ang may hawak kay Mabanta. Tama, mali. Kasi nga, pinahuli niya eh. And whether it will be dismissed o hindi dismiss ang case, the reputation of Mabanta and the entire PGMN nakakulayan na. Kasi, alam mo, napaka-importante niyan sa mga news, sa mga social media and vloggers, yung reputation. Diba? Alam naman natin yung iba naninira lang ng reputasyon. Yung mag-iimbento lang. Diba? Yung walang ebidensya. Halimbawa, yung may nag-imbento sa akin na meron daw akong anak, sabi ko nga, how I wish. How I wish. Hindi kasi alam nyo naman, di ba, hanggang ngayon, single pa rin tayo. Single, walang asawa, walang anak, wala lahat. Hindi ko alam, hindi ako makabuo. Wala naman kasi ako asawa Ay, hindi talaga tayo makakabuo. Di ba? Pero yung mga ganong klaseng paninira ng reputasyon, walang kwenta yun. Kasi wala namang ebidensya unless may lumapit at ito, pina-DNA ko yung anak ko. Nabuntis ng duramo. O nung nag-swimming ka, nabuntis ng ihi mo. Umiihi sa swimming pool. Ayop yan. Pero hindi, totoo. Yun wala paninirang reputasyon pero walang kakagat sa ganun. But this time, merong entrapment Talagang may nangyari. Kasi kung titignan mo, yung mga lumalabas na ebidensya like the video recording, the pictures, the audio recording, leads to that Medyo malakas. Para sa akin po para sa akin. Napakalakas na ebidensya na ginawa ng NBI. Now, the process, maybe dun sila nagkamali. Kung matalo man sila sa kaso na to, maybe because of handling of the evidence. Pero kung proof sa media o yung optics sa social media, ang lakas po. Para sa akin ang lakas po nung nangyari. Pero kung iisipin mo, bakit kaya pinahuli siya ni Romualdez? At itiniming, kasi sabi nga nila timing is everything. Tiniming before
the voting ng impeachment ni VP Sara Duterte sa Monday. Pinaputok itong issue na to. Putok na putok to the point. Lahat ng mainstream media sinasalsal ito. Hindi pinagtatanggol, ngunit mas lalo pang idinidiin si Franco Mabanta. Para bagang may kumukumpas na idiin nyo yan, idiin nyo yan, idiin nyo yan. Yeah? Observe. Napabalita noon at may mga lumabas din namang ebidensya na ito po ay si Romualdez daw, di umano, allegedly, ay may mga hawak na mainstream media. Di ba? Yan ang picture nun. Kaya lahat ng bira noong panahon na yun, sa mga congressman, sa mga house, tablado ng media. Yeah? Ngayon, napapabalita na magkaaway si Romualdez at saka si Marcos. Ngayon na nilaglag ito, si Mabanta. At napapabalita din naman na ito'y malapit kay Marcos. Sino lang naman ba nagsabi na hindi siya malapit kay Marcos? Yung, ano ba? Media ba? Hindi. Ang unang-unang pumiyok na sinabing, agad-agad. Agad-agad talaga. Hindi namin yan, Hindi kaibigan niya ni Marcos. Pero it's really obvious na kasinungalingan. Bakit? Mismong sa bahay ni Marcos, nag-surprise birthday party. So we can say, therefore, kung sa bahay ginawa yung surprise birthday party, alang naman ang nag-surprise nun, si VP Sara Duterte. O sino mang kaibigan ni Marcos. O di sana ginawa sa restaurant. Hindi, ginawa sa bahay mismo. So therefore, abay malapit ito talaga sa Marcos. Pinahuli kaya ni Romualdez si Mabanta dahil hawak siya ni Marcos? At sa paglaglag na ito, kasi remember the issue here is the video, di ba? Na may ilalabas daw against Romualdez. So nilaglag niya na. So, binanatan niya na. Para ba i-discredit yung video na yun? Always remember this, Pinagyabang pa, sinabi pa, hindi naman pinagyabang, mali. Nagbigay pa ng statement si Franco Mabanta na pag may nangyari sa akin, bla 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 bla, ay lalabas ang video. Asan ang video? May nangyari na sa'yo, nahuli ka na, asan ang video? Bakit hindi lumalabas? Yun ba ay sarili mong lakad o inutusan ka ni Marcos na gawin niyang paninikil? Ako'y nagtatanong lang, Kasi, tila dito, naayon sa sinabi ni Romualdez na I will not go down alone. Tila, sinasama niya na si Franco Mabanta. I don't know. Remember, the only way para kahit papaano bumaba o ma-acquit si Mabanta ay kung hihina ang ebidensya or umatras si Romualdez. Come think of this. What if this is the way of Romualdez of saying to Mabanta, ilaglag mo yung amo mo or kulong ka? We have to understand this, Si Marcos, wala talagang alam yan pagdating sa politika. Wala ang alam yan. Ang nagpapatakbo ng politika ni Marcos ever since, alam ng lahat ng tao yan, ay si Romualdez. Romualdez is genius pagdating sa politika. Kaya nga nananalo yan Kahit walang kwenta Tuso yan pagdating sa politika Bakit ko nasabi na magaling yan sa politika? Remember, siya ang ginawang campaign manager mismo ni VP Sara Duterte. Ibig sabihin, meron itong tao na ito. Ngayon, ginamit lang niya sa masama.
Pero all this, itong nangyayari na ito, ay mukhang galaw ni Romualdez. Dahil nga nilaglag ni Marcos si Romualdez by how? 1, you hold departure order, ayaw siyang paalisin. 2, freezing the account. Pumitik ngayon si Romualdez. Ganun. Okay. Gusto nyo pala. Ano sabi niya, di ba? I will not go down alone. Sama-sama tayo sa emporno. Ang una niyang galaw ay itong ilaglag yung tao ni Marcos. And maybe, I'm not saying it's going to happen. Maybe, this is just a question. This is just a theory. Hindi kaya gamitin niya si Mabanta para ilaglag si Marcos at sabihin yan ng amo niya, tapos urong kaso. Di ba? What do you think? Maaari. Kasi tingnan ninyo, panoorin nyo ito. May papapanood ako sa inyo, ha? Napaka-importante nito eh. Sandali, asan na yun, ha? Ito, yan. Sa kabila ng giit ng palasyo na hindi naging magkaibigan, sina Pangulong Bongbong Marcos at Franco Mabanta, ilang dating post ng Pangulo ang nagpapakita na naging vlog producer niya ito. Pero hayagan din ang suporta ni Mabanta sa mga Duterte at sa Uniteam noong 2022. Nakatutok si Ian Cruz. Lumikha ng ingay ang pangalan ng social media personality at political content creator na si Franco Mabanta nitong Martes nang maaresto siya at 4 na iba pa ng NBI dahil umano sa pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Maring itinanggi ni Mabanta ang ibinibintang sa kanya at mga kasama bago nakilala bilang founder ng Peanut Gallery Media Network. Nagsimula muna siya bilang commercial model at VJ ng isang music channel noong early 2000s. Naging events host din siya. Kalaunan ay nakilala siya sa social media at isa pa nga sa mga inimbitahan sa pagdinig ng Senado noong 2017 kaugnay sa pagkalat ng fake news at disinformation kasama ang ilang kilalang vloggers at social media personalities. Naging producer rin si Mabanta ng vlog ng nooy dating Senador Bongbong Marcos base sa videong ito na pinost ni Marcos noong 2018 at noong March 1, 2018, pinost ni Mabanta ang surprise birthday. Tingnan ninyo yung comparison, ha. Ito yung mga ginawa ng Marcos kay Mabanta. Yung comparison nila tungkol kay Duterte, mamaya. Party para sa kanya sa Forbes Park kung saan kasama sa sumurpresa sina Marcos at asawa niyang si Lisa na tinawag niyang tito at tita. Sa isang Facebook post noong September 13, 2019, karawan ni Marcos, sinabi ni Mabanta na naging strategist at chief social media director siya ng mga Marcos, bagay na hindi niya naranasan sa kanyang buhay. Pero sa press briefing ni Yusek Claire Castro sa Malacanang, sinabi nitong hindi naging kaibigan ng Pangulo si Mabanta, sabay sabing dapat daw tingnan ang kaugnayan ni Mabanta sa mga Duterte. Kung titingnan ang mga social media post ni Mabanta, malinaw ang kanyang pahayag ng suporta para kay dating Pangulo. Eto, suporta. Ibig sabihin, supporter lang po siya nun. Binigyan ko na kayo ng konteksto eh. Yang picture na yan, picture yan ng Christmas party na isa sa mga nag-organisa doon ay si Mocha sa mga vlogger. Kasi sabi ni si Mocha noon, lagi niyang pinipilit eh. Mr. President, bigyan natin ng Christmas party at pasasalamat itong mga social media vloggers na sumusuporta sa'yo. Ayan, ininbita lahat. Marami ngayon dyan, Marcos pa nga yung iba ngayon dyan eh. So hindi mo masasabing naging empleyado. Marami dyan naging Marcos na yung iba. Yung isa nga dyan, tumaba na sa kamarcos niya eh. Bakit? Alam mo naman, malusog pagka ikaw ay nasa administrasyon. Marami kang pagpapala, di ba? Yan yun. At the same time, if you would observe, iba yung kanyang caption. Doon sa kabila, kay Marcos, tito-tita ang tawag niya. Dito, hindi niya tinawag na tito. Di ba? Dito talaga is more on support and formal lang kay Pangulong Duterte. Pangulong Rodrigo Duterte. May mga larawan din siyang pinost kasama si Duterte noong 2017 at 2018.
May 31, 2019 sa isa ring Facebook post, binati niya ng happy birthday ang anyay formidable na si Sara Duterte. Oh, hindi rin tito-tita. Siya lang po ay part lang noon kasi nga yan yung tapang at malasakit. Tingnan niyo kasi nandyan tayo nun. Alam natin yan eh. Sa Taguig yan eh. Inorganisa ng mga Cayetano yan yung time na yan eh. Oh. So lahat ng mga social media, mga supporters, mga parallel group ay naandyan. Eh baka nandyan pa si Madriaga. Alam mo naman yung bibida-bida yun eh. Hindi, sorry wag ko kayo magagalit ha. Pero sa mga event naman ng mga PDP, mga Duterte supporter, hindi mo naman magagarantiya na lahat dyan ay lehitimong supporter o lehitimong kakilala. Ang dami niyan name dropper. Ang dami dyan. Kaya ako sa totoo lang hindi ako masyadong excited sa mga ganyan-ganyan. Kasi ang dami ko na nakilala dyan. Meron nga dyan yung bungi na bayot. Hindi ko na lang babanggitin ng pangalan Sobrang social climber nun. Magni-name drop yun. Kaibigan ko si General, kaibigan ko si ganito, kaibigan ko si ganire. Binigyan nga ako, galing ako kay Mayor, galing ako kay Congressman. Tapos biglang hihingi ng suporta. Ganun ang style nun eh. Social climber yun. Pero sa totoo lang, nanggagamit lang ng pangalan ng iba. Siyempre, tayo naman, umuoo lang tayo. Kasi sabi ko nga sa inyo, eto ugali ko eh. Alam ko naman kung ang isang tao naglalaro, bullshit lang, or talagang loyal o talagang merong paninindigan. Ngayon, hindi kita ko komprotahin, sasakyan lang kita. Sige, okay, sakyan kita. Kasi ikaw naman nagbumukhang tanga eh. Akala mo nakakaloko ka, pero sinasakyan lang kita. Maraming ganyan sa mga gathering ng mga vloggers. Yung magtataka ka nga, biglang napapaano ka eh. Tanginan to. Ay, sorry. Nasa kabila to eh. Meron nga itong nakatagong account na bumabanat kay BP Sara Duterte pero dito. Alam mo kung bakit? Ginagawa kasi ng mga vlogger yan eh. Yung mga ulol na vlogger na pera-pera. Meron silang account na iba-iba na hindi nagtatago, hindi nagpapakita. Tapos bumabanat kay BP Sara Duterte pero bumabanat din kay Marcos. Para dalawa kita niya. Ganyang kaulol yung mga ibang social media influencer o vlogger. Kaya ito, walang napapatunayan na malapit siya sa mga Duterte. Ang sigurado tayo, yung ikaw ay isurprise birthday party ni Marcos sa bahay niya. Yun, 100% proof na ikaw ay malapit kay Marcos. Abay, niyakap ka pa eh. Kay Pangulong Duterte, may yumakap sa kanya. Yung bayot, di ba? Pero alam mong, gusto lang gamitin si Pangulong Duterte, pero hindi yumakap si Pangulong Duterte. Eto, hindi po ako nagyayabang Ito'y with all my humility and all the nakakita kayo kay Pangulong Duterte na naglabas siya ng video o picture na pinapanood ng ibang vlogger? Hindi ito, totoo. Wala, di ba? Pero tayo ilang beses tayo naglabas niyan na talagang pinapanood tayo ni Pangulong Duterte. Pero never kong kinlame na close kami. Hindi ko sinabi yan ever. Kasi nagagalit ako sa mga ganyan. Yung social climber na ganyan. Ang dami na ngayon yan eh. Diba? Eto, kita nyo. Yung picture niya parang nakipicture lang. Hindi, di ba? Anong punto ko dito? My point here, hindi ito close. Hindi ito malapit sa mga Duterte. 1,000% sure ako. Hindi ho ito malapit sa mga Duterte. Pero 1,000% sure ako na ito'y malapit sa Marcos. Mantakin mo, may birthday party ka? Surprise sa bahay? 31, 2019 sa isa ring Facebook post, binati niya ng happy birthday ang anyay formidable na si Sara Duterte. Nang magsimula rin ang kampanya noong eleksyon 2022, hayagan din ang kanyang pagsuporta sa unity ni Marcos at kanyang katandem na si Duterte, pati na sa kanilang senatorial slate. 2024 nang itatag ni Mabanta
ang Peanut Gallery Media Network o PGMN kasama ang dalawang co-owners na di niya pinangalanan. Ayon sa Facebook page ng PGMN, May kasama daw siyang co-owners, hindi niya pinangalanan. Ibabangga natin yan dun sa isang revelasyon. natatangi itong media channel para sa free speech na bukas sa kahit sinong kampo. Ian Cruz, Nakatutok, 24. Eto, pakinggan natin itong sinabi ni Falsis. Dito kasi mukhang nabuking eh. Ay nako, kawawa naman itong ano na to. Yan ang mahirap sa inyo eh. Pinirahan ninyo eh. Asan na yun? Bakit hindi ko na-download yun? Wait lang Importante yun eh. Eto. Ayan. Ay, hindi yan. Sorry. Bakit hindi ko na ano yun? Ay, naku. Ito, sorry. Ito. Antay, yung paka-importante nito, itong interview na ito. Dahil dito talagang makikita ko ano yung karakas nito ni... Wait lang Ito. Wait lang. Mabilis lang po ito. Huwag po kayo magagalit. Nagagalit na kaagad kayo. Nararamdaman ko eh. Umihi muna kayo habang alam ko yung iba dyan panayang ihi. Kasi pag matanda na panayang ihi eh. Katulad ko. Lalo na pag may diabetes ka. Yeah? Kaya ihi muna kayo dyan. Ito na, malapit na to. Mabilis lang ho ito. Napaka-importante po kasi nito eh. Para maunawaan natin ang nangyayari sa atin. Kasi ito, alam mo, sabi nga, tinawag na fourth state ang media. Sa tingin ko kasama doon ng social media dahil napaka-importante, nakaka-impluwensya ng politika at ang politika ay nakaka-impluwensya sa takbo ng ating bayan. Jess Falsis, isa pong public interest lawyer. Magandang hapon po, Attorney Jess. Ito, hindi nakapiring ito eh. Marami nakikita to eh. Oo nga eh. Pati nga feeling ko may third eye to. Good afternoon, good evening, good night, goodbye mga DDS. Dito, pinipicture niya na si Mabanta ay DDS kagad eh. Diyan kagad niya inaano eh. Pero paano naging DDS kung nandun sa loob ng bahay ni Marcos? Tanga-tanga ninyo eh, no? Unahin na po namin doon nga sa naging malaking balita to nung isang araw pa, nung isang gabi pa. Ano pong take nyo dito sa nangyari sa PGMN? Well, hindi nyo po natatanong, no? At baka pangalawang interview ko pa lang to na sasabihin. Ako po kasi na-invite po ko ng PGMN noong 2024 na maging anchor. So, hindi na po ako nagulat sa nangyari sa PGMN kasi nasabi na po sa akin yung business model nila noon. Which is? So, ang business model po nila noon nung nag-i-invite sila ng mga founding anchors. At isa sa kanilang founder, aside kay Franco na owner, ay si CJ Hero. Nako, ayan na. Yan yung sinasabi ko sa inyo yung ibabangga natin. Kasi di ba binalita na may kasama si Franco Mabanta na mga founder. Kasama si CJ Hero. Nako po, patay ka ngayon CJ Hero. Tapos, eto, sinabi niya mismo na yun yung iniimbitahan siya na maging anchor. Sige nga. Isa siya sa mga founding anchor ng PGMN. Ang offer sa mga sasali sa PGMN noon, yung monetization ng mga videos. So, gagawa ng videos, gagawa ng content. Pwede kang mag-free speech, absolute. Kahit ano daw, sabihin mo, sinong atakihin mo, okay lang daw. Pag kumita yung video sa YouTube or sa Facebook, may share ka daw sa monetization. So, okay pa yun. Kasi ano naman yun legit yun. Yung kikitain sa YouTube or kikitain sa Facebook, that's legitimate income as long as you pay taxes, no? The other thing na na-offer kasi nung meeting na yon, na-mention na sa akin no ni Mr. Franco Mabanta, and I was in that meeting September 2024 along with CJ Hero and others, na bibring up yung idea na kung meron kang political client na dadalhin or madadala sa PGMN, magkakaroon ka ng komisyon doon sa ibabayad ng political client. And you have to note, September 2024
was 6 to 8 months before the May 2025 elections last year. So, parang ang sinasabi niya dito, binuo yung PGMN not really to support someone, but to get clients. Ibig sabihin, kumuha ng mga kliyenteng politiko. Nako. At itiniming during the 2025 election. So, ang mindset talaga ng PGMN noon was to really get political clients. Meaning mga magbabayad either to Naku. promote the candidate Naku. or to defeat or criticize or attack their opponent na candidate. Booking. Yan ang mahirap sa'yo, ha? Nayari siya dun, ha? Hindi, di ba? Nayari siya dun. Totoo. O ayan, lumalabas tuloy na binuo daw talaga yung PG. Sabi ko nga sa inyo, pag tama, pinapalakpakan natin. Pag mali, binabanatan. Even di natin kakulay itong bayot na palsis na to. Siya mismo inimbitahan to do that kind of style. Babanat, tapos penge. O kaya naman, promote kita, tapos penge. Yung tinatawag na ACDC, attack, collect, defend, collect. And pag in-investigate siya ng NBI, makikita ng NBI yan. At saka may sinasabi na si NBI Director Melvin Matibag na tinitingnan nila kung merong pang ibang kaso at hindi lang si former Speaker Martin Romualdez ang kinikikilan. Meron na ding mga ibang attack videos na lumabas at mga promotion videos na lumabas under PGMN. That's why that is what the NBI should investigate. Oh, so- Nagbayad ba itong mga politiko na ito either to promote themselves or to attack their opponent? So, Nako. ano pala talaga ang lakad? ACDC. Yawn. Well, hindi ko kasi panahon yun Basta ang term ang discussion talaga na masasabi ko with my personal knowledge is na kung may political clients kang madadala, ay meron kang commission sa ibabayad ng political client. Hindi, kasi kung from the beginning, ganun yung estilong gagawin nila, siguro hanggang ngayon ganun pa rin, di ba? Well, ano na yan res ipsa loquitur. Ang sabi sa mga abogado, res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. No. So kung ano Yan. yung nasa YouTube channel nila, ano yung nasa Facebook nila, pag may makita kang pattern doon sa mga videos nila, it speaks for itself. Ayan. Malinaw to, ha? Hindi, kasi may punto siya dito. Bakit? Kung titingnan at i-obserbahan mo yung PGMN, hindi naman nila pinupuri si BP Sara Duterte. Bumibira sila doon sa kalaban. Okay? Nagkataon nga, paulit-ulit ko sinasabi, na mga congressman na kanilang binabanatan, lahat naman po, karamihan dyan, ayaw si BP Sara Duterte sapagkat ang amo nila ay si Romualdez. At nung binibira na nila siguro si Romualdez, yung pinipitik na ho nila, syempre, mapapagkamalang ka talagang Duterte, defender. Pero hindi ho Kasi sabi ko nga ho sa inyo, wala ho silang direktang banat sa mga Marcos. O direktang banat, talagang didiin si Romualdez. Hindi. Yan ang pinagkaiba kasi tinutulad. Sino ba nagtulad nito? Si Hidarian. Meron siyang binanggit. Ano daw ba ang pinagkapareho ng PGMN? What are the differences pala? Pinagkaiba ng PGMN saka SMNI. Okay? Ang SMNI, ako, I'm speaking just for the Vox Populi, yung aming grupo na banatero sa nasa loob ng SMNI. We're clear. Klaro po kami. Klarong-klaro kami. Hindi kami nagpe-pretend na impartial. Hindi ko kami pretender na hindi kami. Kami po ay talagang Duterte supporter ever since. At alam din naman natin, ang SMNI, si Pastor Kibuloy, supporter talaga ng mga Duterte. We are not pretender. Hindi ko kami yung, depende kung sino magbibigay, depende. Walang ganun. Kung dumidefend kami sa mga ilang politiko, because we really know na itong tao na ito ay talagang maayos. At the same time, kung bumibira man kami sa kalaban, alam namin kasi talagang kalaban. At binabanatan o ginagago si BP Sara Duterte. So what do I mean?
Hindi ko kami pretender. Unlike yung PGMN nga, kaya paulit-ulit ko sinasabi, yung PGMN, wala naman nung ganyan. Wala naman silang sinasabi na kami ay Duterte supporter, kami ay ganito, that's why we are hitting this. Walang ganun. Kami, klaro pa sa klaro. Tama, mali. Although, we are not biased in a sense that we listen to others. But, we are proud disagreeing with them. Halimbawa, kay Erice. Halimbawa, kay Chanko. Halimbawa, kay Isko. We respect their opinion as our guest. We respect their pananaw. Pero ngunit tatapat subalit, kami po ay proud na sinasabi namin na we disagree with you. Malinaw po yun. Kaya malayong-malayo ang SMNI sa PGMN na tulad na sinasabi ni Hedarian. Kaya ang ganda ng banat ni Coach Oli, sabi ni Coach Oli, ano naman ang pinagkaiba ni Falsis at saka ni Hedarian at ano pinagkapareho nila? Ako, alam ko. Pero hindi ko nasasabihin, baka sabihin discrimination pa. Eto. So dito po malinaw ang karakas po ng PGMN according to Falsis. Okay? According to Falsis. Kung ngayon, PGMN, kung sa tingin ninyo, mali si Falsis, abay, banata ninyo, idemanda ninyo. Kasi sinasabi niya na parang kinukuha daw siya para kumuha ng client. Attack collect ang diskarte, defend collect, ACDC. So PGMN, ACDC daw kayo. Parang ganun na sinasabi ni Falsis. Although he did not use the word ACDC, yung mga media ang gumamit, kasi nga hindi daw niya kapanahunan. Bata ka pa, bakit di mo ka? Ang aga mo na bulok ka. Yung tsura niya, para mas matanda pa sa akin eh. Kahit 50 na ako eh. Almost 50. Sa August, 50 na. Di ba? Baka nakalunok. Ito, lipat tayo ng bahagya dito sa issue patungkol po dito kay Marcoleta. Napaka-importante ko kasi. Alam mo, ito nakaraan, si Lacson, dalawang kanyang binitawan. Una, wala daw mastermind sa flood control. Controversy of flood control scandal. Wala daw mastermind. Pangalawa, kesyo meron daw allocable si Marcoleta. Di ba? Talagang nililihis niya yung issue eh. Hanggang ngayon, ang inaantay ng taong bayan, imbestigahan ng Blue Ribbon. Ngayon, talagang pinatatagal mo para umabot sa impeachment, para wala na kayong panahon sa Blue Ribbon. Tama, mali. Talumpati. Talumpati ba? Hindi. Yung kanyang ni Marcoleta. Pero kasi napaka-importante po nito mga kababayan na maunawaan natin yung style. Style po ni Lacson. Yan po kasi ang style ni Lacson na tila bagang iintrigahin si Marcoleta kasi merong bira si Marcoleta na dapat niya sanang sagutin. Ano yun? Tuloy natin yung Blue Ribbon. Ipatawag mo si Romualdez. Ipatawag mo yung mga concern. Isipin nyo to Wala ni isang pinatawag na congressman kasi daw dahil sa courtesy na yan, na lantaran naman na kontraktor. As a matter of fact, hindi lang si Marcos nagsabi niya, pati ata ICI At pati ata siya nun nabanggit niya na rin yan Pero never nilang pinatawag for the sake of courtesy. Nagnanakaw na sa bayan, courtesy pa. Halimbawa, nagnanakaw yung isa, nakikita mo na, lantaran nagnanakaw. Dali, magpaalam ka muna, may courtesy yan. Yan yung hindi niya masagot-sagot at ayaw niyang iniiwasan niya. Dahil ang taong bayan, inip na. Ang taong bayan, wala kaming pakialam sa impeachment, wala kaming pakialam sa iba. Ang dapat, saan napunta yung pera natin? Na kaya tayo naghihirap, kaya tayo nagugutom, kaya tayo nalulugi, kaya tayo nagkakautang-utang dahil sa pinagnanakaw ng mga congressman. Yun sana at pinagnanakaw ng mga kung sino mang mga hinayupak dyan.
Tapos sasabihin mo walang mastermind. Bilyon? Alam mo kaya nakakabuisit ito si si Lacson.